I have shared many adobo recipes. Name it, may kulay dilaw, merong niluto sa gata, may binalot sa dahon at kung ano-ano pa. But this one is extra special dahil paghihirapan natin to. Kailangan mo muna magluto ng adobo, hihimay-himayin, and then i-deep fry. Pero trust me, the outcome, nako, pag pinabaon mo to sa anak mo, or hinanda mo sa catering business mo, or on a Sunday special occasion, nako, extra bongga. This is adobo flakes. So, syempre, magsisimula ka muna sa base. You know my tip. We used to sell adobo. We used to serve. O sell din, kasi pwede din naman for takeout. We used to serve adobo flakes sa aming restaurant before. Ang ginagamit namin is beef. Bakit beef? Kasi yung mga scrap ng aming steak, slow cook namin, katulad ng gagawin natin ngayon. We slow cook it, or you can even use a pressure cooker. Pagkatapos, i-freezer, i-flake, or i-flake muna bago i-freezer, and then you deep fry it. My gosh, ang sarap-sarap. So basically, you can use pork, beef, or chicken. Kung ayaw mo ng pork, beef, or chicken, pwede ka din gumamit ng tuna. I-crumble mo lang, or even bangus. Pwedeng-pwede rin. So I'm using chicken simply because this is the most affordable. Eh ngayon pa naman, di ba, kailangan is medyo budget conscious tayo. Chicken breast fillet into my pot. Lalagay ko lang yan dito sa aking pot. And then we put the usual adobo seasoning. I have here my soy sauce. Ibuhos mo dyan. Sayang tong latak. Huhugasan ko ng vinegar. Vinegar. And then, I also have here minced garlic. You can also use pounded garlic. Black peppercorn. Bay leaves. A bit of salt. Kasi kailangan natin, yun talaga maging malasang-balasa yung meat, since i-flake mo yan and then i-deep fry mo. And then just a little bit of water, just enough to cover the meat. Ayan, ganyan. So, pagka na-cover na yung meat, isi-simmer lang natin. For chicken, mga 30 minutes, okay na yan. Pag malambot na, pwede mo nang himayin. For pork, give it 40 to 60 minutes. For beef, mga 1.5 oras, or you can also use a pressure cooker. So, turn on the flame, and then pakuluin natin. Pag kumulo, hihinaan ko ng konti yung apoy, and then tatakpan. Ayan, so kumukulo na. Amoy adobo na. Etong sauce na to, huwag ka manghinayang dyan. Kasi yan din po yung gagawin nating sauce later on. So what I'm going to do now, since it's already boiling, hihinaan ko ng konti yung apoy, set it to medium flame. Ayan, and then tatakpan ko 30 minutes for my chicken breast fillet. And then, balikan natin. Okay, so this has been boiling here for around 30 minutes. And as you can see, ang lambot-lambot na nung chicken breast, nalalasog na siya. So, hinahango ko na. And this one, palalamigin natin to saglit bago natin ma-flake. Or actually ngayon, pwede mo nga itulak mo na lang na ganyan, mag-flake na yan. Pero, palamigin muna natin ng konti. And this one, tung naiwan dito sa kaserola, yan na din po yung ating pinaka-sauce. So what I'm going to do, tatanggalin ko lang tong mga laurel. Teka, may maliit na chicken breast, sayang yan. Okay, so ito na yung pinaka-sauce natin. Now, you can thicken it using two ways. Pwede mong i-reduce
Which means, pakukuluan mo ng pakukuluan to hanggang lumapot, or you can also put slurry. Good. Tinikman ko muna. Malasa na yung sauce. Gusto ko na yung lasa niya mismo. So, lalagyan ko na lang ng slurry to thicken it. Just a little bit of slurry. So, I have here just cornstarch and water. Konti lang. Ito na yung pinaka-adobo sauce natin. And habang pinapakuluan mo yan, kung kaya mo nang i-flake ito, i-flakes mo lang na ganyan. Pwede mo din tikman. Tasty. Ganun yung gusto natin. Yung hindi mo dadaanin sa sauce lang, kailangan yung pinaka-meat mismo ay delish. Okay. Konting thickening pa to. So, a little bit more of my slurry. Okay, this is it. Parang gravy style. I'm going to turn off the heat. And ready na ako magprito ng adobo flakes. Preferably, pagkatapos mo siyang i-flakes na ganito, ayan o. Pagka-flake mo, i-freezer mo muna. Mas maganda yung kanyang kakalabasan kung frozen, kung na-freezer mo. Kasi mas natutuyo talaga siya, so mas magiging crispy. I have here, meron ako ditong finreezer ko from yesterday. Ayan, medyo nagyayelo pa nga. Ito yung ipiprito ko today. Nagpapainit na ako ng mantika dito. Ito na yung sauce ulit. I'll put a little bit of brown sugar, konti lang. Just to balance. Yung merong alat, may konti ding tamis. Just a little bit. Let's say a teaspoon. Perfect. And, ewan ko kung ako lang, but I like this spicy. So, lalagyan ko lang ng konting chili flakes. Just a bit of chili flake. Just a bit. For the heat. Okay, that's it. Set aside your sauce. Tatabi ko din muna to. Dahil magprito-prito muna ako. Pinapainit ko na yung aking mantika. Let's see kung mainit na. Maghulog ka ng isang pirasong. Ooh, see? So, kung frozen, medyo durug-durugin mo naman ng konti. Kailangan po mainit yung mantika. And maganda, pino yung pagtatagasan mo ng oil. Let's see. A little bit more. Okay, you want it super crisp. So, ayan, nakikita mo, no? Lumulutong na siya, pero konti pa. A little bit more, but do not over fry it kasi magiging mapait kapag ka nasobrahan. Kailangan kasi fluffy siya o kaya ginaganyan-ganyan ko. For the health conscious, of course, pwede mo din tong i-air fryer if you like. Diba? Para less mantika kasi ito po ay medyo talagang indulgent food. Pinirito, tapos kanin. Ayan, malapit na. Actually, you have to listen to it. When you feel like, ayan o, medyo, when you hear like it's already, ayan, yung, ewan ko kung naririnig sa lapel ko. Malapit na. And of course, peaceful na yung mantika. Okay? Ihango mo.
And then I'll fry more. Make sure lang na malinis mong mabuti itong mantika mo. Wala ka maiiwan kasi po magiging mapait. Okay. And then eto pa. One last batch. Pinatay ko yung mantika, yung apoy. Sorry, not the mantika. Pag ganyang umapaw, patayin mo agad ang apoy. And turn it on again. Pag sobrang init ng mantika mo, you will see, medyo mas flaky yung kakalabasan niya. Ayan, no, yung parang may mga flaws, mas maganda po yung kinakalabasan. Pero syempre, may experience mo yung gano'n medyo minsan umaapaw-apaw. Pero ito is maganda din naman tong una kong pinrito. Oh my God. Hindi lang pala siya maganda. Masarap pa. Sana all. And habang piniprito ko yan, magsasangag na din ako ng konti dito. Manghihiram ako ng mantika. Kasi ang kapartner po niyan sinangag. And I have here toasted garlic. This is my madayang sinangag. May toasted garlic na ako on the side. Diba? Magtusta ka na ng madaming bawang. Para, diba? Gigising ka sa umaga, hindi ka na magtatadtad. Mabilis na. Ang ginagawa ko nga dati, especially kapag may marami kang bisita, sa rice cooker na mismo, ibubuhos ko yung toasted garlic. O, diba? May instant sinangag ka na. Walang kahirap-hirap. Okay, pag nag-garlic rice po ako, talagang tad-tad ng bawang. This one looks good. Pinatay ko na yung apoy. Okay, so alas na natin ng konti ang ating rice. Okay, turn it off. Turn off the flame. And then hahanguin ko na din ito. Look how nice is this. Nakakabilib. Tsaka sa totoo lang, totoo talaga kahit masamid ako. Sa totoo lang, napakamura po ng food cost nito. So if you're a restaurant owner, magbenta ka nitong adobo flakes. Sabi ko nga sa'yo dati, Diyos ko, in a day, ilang adobo flakes ang nabebenta namin? Mahina 20 to 30. Sa gabi lang kami bukas noon, ha? Kasi gustong-gusto siya ng mga customers. Ang dami kasi, parang gabundok. Alam mo yon, tapos ibubuhos mo yung sauce, and then papartner mo ng itlog. Speaking of itlog, chika ko ng chika, magpiprito pa ako ng itlog. Nasa na yung kawali ko ditong, eto. Kachichika ko. Ayan. Dito ako magpiprito ng itlog. 'Di ba? Kasi gusto ko yung nagka-crust yung ilalim. Mingi tayo ng mantika dito. Okay, coat it with oil. Nung bata ako, nagpapabili ko ng non-stick pan sa nanay ko. Sabi niya sa akin, alam mo, kung talagang magaling ka magluto, non-stick o hindi ang kawali, hindi maninikit ang itlog. Nung una po, hindi ako naniniwala. Until, ngayon, mas gusto ko na magprito ng itlog sa ganito. Okay, high flame. And then you put your egg. Season it with some salt. And wag mong bulabugin. Hayaan mo siya mag-form ng crust dyan. And then matatanggal mo yung itlog easily. Kung gusto mo namang yung ay medyo pula, medyo naluluto, go.
Ayan yung gusto ko kasi yung medyo natutusta yung gilid. Well, kanya-kanya po tayo ng type. I respect you. Pwede ka din naman sa non-stick pan. Ganito yung itlog sa Thailand and sa Spain. Yung tostado yung gilid. Sarap-sarap. Lumalabas yung flavors ng itlog. Yung parang talagang itlog lang, pinaghirapan. With a lot of expertise. O, diba? Kahit sa mumurahing kawali lang niluto. Diba? I told you, hindi mo kailangan ng non-stick pan. At dahil dyan, tikman na natin. Ganito po yan. Okay, ganito po ang pagpe-plate ng mahiwagang adobo flakes na ang daming hugasan. Garlic rice. Jetta portion po itong pinapakita ko sa inyo, ha? Para sa mga nagje-jetta. Adobo flakes. Sauce. Kung ipapabaon mo sa anak mo, ilagay mo yung adobo flakes in a separate container, pati yung sauce bukod. Bigyan mo siya ng instructions. Pagdating ng lunch or recess, ibuhos mo yan doon sa malutong na adobo flakes. Inggitin mo yung katabi mo, ganon. And then this is the sauce. Diba? Pati yung kanin. And then of course, the egg. Tikman natin. Sarap sanang kainin to na nakakamay. Kaso lang, baka magkamay yung anak mo sa school. Mapagalitan ng teacher. Tikman muna natin yung adobo flakes. My God. Papatayin ko to. Baka hindi nyo naririnig yung lutong yan. Although me, gusto ko siya mas maanghang. Buti na lang chicken yung ginamit ko kasi it's very sinful. Ang sarap kasi prito. Sorry ha, talagang comfort food ko ang mga prito. Yung aking egg, na perfect ang pagkakaprito ko. Rice. My gosh. Magpakulo ka na ng chicken. Maghimay ka na. Baka may magtanong, paano po kung wala na akong time mag-freezer? Aba, edi subukan natin ngayon. Tingnan mo, pagka naghulog ako dito ng chicken na hindi ko na i-freezer. Diba? Pare-pareho tayo mag-isip. Maski ako po, minsan, may mga recipes na, aba, kailangan ibabad, kailangan maghintay ka overnight. Oh my gosh, hindi ako nakakapaghintay minsan. Ayaw ko minsan maghintay. Ako pa, mainipin ako. Tingnan natin, gagana din naman yan. Pero syempre, hindi kasing ganda nun. Ay, hindi po kasi ako naghimay nun. Pinahimay ko. Mas magaling sila maghimay kaysa sa akin. Tingnan mo yung paghihimay ko, oh. Ba, mukhang effective, mukhang may effective din, ha? Hindi mo na kailangan paghintayin ng Jonakis or ang Jusawa or ang sarili. Diba? O, diba? I'm sure magkre-crave ang asawa mo. O, hindi na kailangan i-freezer. I lied. Gutom kaya ako. Nagkamali ako. Pero, honestly, in the food service, mas magandang i-freezer. But the choice is yours. I'm going to see you all soon.